Totoo pa lang ang lahat ay may kaukulang panahon. Ika nga po, everything is timing. Timing is everything. Mangyayari sa tamang panahon at pagkakataon. Sabi nga, naku, lumalabas ang pagiging kapampangan ko, ang pagkakataon. Sometimes nga po, when we least expect it. At ngayon nga po, parang gusto kong sumigaw ng walang himala. Dahil totoo na po, the one and the only superstar on Moments, Miss Nora Honor! Alam mo, Ate Gay, ngayon ko lang talaga kinikilabutan ako kasi ngayon ko lang na-witness talaga in person. Ganito pala talaga magmahal ang Noranya. Grabe! Punong-puno po ang studio ko ngayon. Punong-puno po ang studio ko ngayon dito sa Moments. Ate Gay, Sobra talaga silang magmahal. kumusta po kayo? Welcome po sa Moments. Maraming salamat at doon ako nagagaya na ako. Maraming salamat at naging panauhin ako rito at humingi rin ako ng paumanhin at tawad sa hindi ko pagpunta noong nakaraan dahil may sakit ako kaya pasensya na po. Wala po, napawi na po lahat. Wala na po yun. Sabi nga po, tama nga po talaga na everything is timing. Ito nga ang tamang panahon siguro at ito nga nakita naman talaga natin, walang pagod. Ito po mga nagmamahal sa inyo. Rain or shine, nandito sila lagi. Diba? Oo, at best kung humingi ng paumanhin din doon sa mga fans na nandito Nagpunta po noon. last time. Oo, na sila ay nabigo lahat na hindi ako dumating. Kaya patawarin na rin po ninyo ako. Talagang may sakit lang po ako talaga noon. Nagtatampo ba kayo? Hindi na, syempre. Ito po, Ate Gay, ang sabi ng batikang manunulat na si Mr. Ricky Lino, ang #1 appeal talaga ni Miss Nora Honor, yung kanyang mystery. Dahil pakiramdam natin, marami na tayong alam sa kanya, halos lahat alam na natin sa kanya. Pero alam niyo bang hindi pa rin talaga natin lubos na kilala ang isang Miss Nora Honor. At susubukan po natin na mas kilalanin pa ang isang Miss Nora Honor. Sa pagbabalik po ng programang punong-puno ng pagmamahal, ang living, loving, and all about bonding. Siguro yun ang favorite niyo sa videoke, no? 100 na ang score nila dyan. Nagulat ako nung malaman kung sa'yo galing. 170 films, 260 singles, No one will lend a helping hand. 500 songs, 40 albums, countless nominations, citations, and awards here and abroad. One woman, Nora Honor, is indeed the only superstar. Yes! We're back! Kasama pa rin po natin, syempre ang superstar, Miss Nora Honor. Ate Gay, nabubulol ako sa'yo, ha? Pero kapag sinabing superstar, di ba, talaga naman ang una nating naiisip, of course, Miss Nora Honor. At Ate Gay, naalala mo ba, sino talaga ang unang nagbansag sa'yo ng superstar? Sa Channel 9, nung yung show, maraming tao, every show kasi, padami yung mga nanonood, so hindi nagkasya doon sa studio. Kaya nung talagang yung show namin nasa labas na, yun, binasagan nila ng superstar. Superstar, opo. Ibig po sabihin, dati may iba siyang title. Nora Honor Show. Oh, doon pala Dati kasi nagmula. Nora Eddie Show yun, tapos nung namatay si Edong, naging Nora Honor Show. Tapos, yun na, Nora. Ayun, dahil hindi na nga maawat ang mga fans, ang mga nagmamahal, sumusuporta sa kanya tuwing show po ninyo. Padami ng padami, ano? Bus-bus, truck-truck ang mga dumadayo, hindi po ba? At alam naman natin na kung fans rin lang ang pag-uusapan, mga tagahanga na walang sawa, walang pagod, syempre, parang wala na talagang tatalo yata sa mga Noranya. Ay, oo naman. Isa sila sa masarap talagang magmahal. Kasi nga,
super close po, accommodating talaga si Ate Guy sa kanyang mga tagahanga, no, na parang hindi na nga rin tagahanga, talagang may personal siyang relasyon sa inyo, no? To the extent na mayroong iba na pinatulog mo pa daw noon, Ate Guy, sa bahay. Marami, pagka yung inabutan sila ng gabi sa bahay, doon na sila natutulog. Oh, wow, naku, no? Paano po? Bakit nabuo o paano nabuo yung ganito ka-tight na relationship niyo sa mga fans niyo? Sobrang silang magmahal kasi talaga eh. Hindi iba ang turing ko sa kanila, mga kapatid, yung mga nanay, tatay, gano'n. At kanina medyo narinig ko, kilala niyo sila, first name basis, di ba? Yung iba sa kanila, talagang nalalaman. Madami nila. Oo, yung isa parang talagang kilala niya, oh, bakit wala kang ngipin yan? Ganyan, di ba? Parang na yan. Kaya naman doon pala wala nang kilala. ngipin yan eh. Oo, kaya parang nagtataka ka, wala ka pa rin. Sabi talaga ni Ate Gay kanina ng commercial, "Shh, wala ka pa rin ngipin." Sabi niya gano'n. Narinig na natin po talaga yung mga stories na grabe talaga kung dumugin, kung i-mob na mga tao si Ate Gay. Every week daw noon, ano, ang dami niyo pong, ito po, isa po ba ito sa Fans Day noon? Oo, sa Pagita. Sa Sampaguita Days Oo, po ito. Sampaguita Day. Wow, grabe po, ano? Tingnan nyo naman, parang may show. Parang may program. Parang may rally. Sana nga yun. Di ba? Sa Pagita. Ay, yung iba ba sa inyo nandiyan pa? Buhay pa. Talaga? Andyan na kayo nun? Ano, ganun ka pa lang nun? Paslit ka pa nun? Ay, tingnan mo, grabe. Talaga. Pinagmamalaki ko talaga yan. At makita ka lang nila, grabe talaga ang pilihan nila. Sino po yung kasama ni Kuya Germs? Germs. Si Pip. Si Kuya Pip. Oo. Tapos itaas po kayo ng truck nito. Guy and Pip Days. Okay, nasa ibabaw sila ng truck, ano? Debut ni Ate Guy yan? Teka, Ate Guy, debut mo na pala yun, pero mukha ka pa rin nene doon. Diba? Nening-neni pa rin ang itsura mo doon. So, ito po Maliit kasi. every week, meron po kayong ipinapalabas na pelikula noon, ano? Grabe daw kayo nung maglagari ng pelikula, eh, no? Kapag nagsushooting kayo. Dalawa pelikula yung ginagawa. So, minsan isang linggo may tapos akong pelikula. Oo, ganun palang kalakaran po talaga nun, ano? Ewan ko sa akin lang yata nangyari yun. Oo, grabe. Sige, anong nararamdaman mo kapag nakikita mo tong mga taong ito na sobra talaga yung pagmamahal nila sa'yo, nag-uumapaw talaga. Bukod sa, syempre, I'm sure tuwan-tuwa po kayo, no? Nagpasalamat sa kanila. Kasi hindi ako marunong hindi ako pala salita talaga kung ano yung nararamdaman ko. Pero alam nila kung ano yung nasa puso ko talaga para sa kanila. At yun ay mananatiling nandoon hanggang buhay ako. Ay, iyak do. So, gusto niyo yun, eh, no? Kinilig kayo doon. Aminin niyo yun. Siyempre paminsan-minsan o kadalasan may mga naririnig silang hindi magandang balita sa akin. Pero alam mo, sila, naiintindihan nila lahat yun. Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob, hindi sila nag-iisip ng, hindi sila naniniwala kaagad hanggat hindi nila nila. Ayun na, lalo na yun. Yun ay pagmamalaki ko. Ayun, lalo na yun, si ate, di ba? Kung ipaglabang ka talaga Yun dyan, ang di ba? pinagmamalaki ko sa kanila. Para nag-aamo kayo, talagang ano, intindihin natin si Ate Guy. Talagang ganun yun, no? Pinagmamalaki ko sa mga tao yan, sila. Totoo yun, kasi ibang klase magmahal Ibang talaga sila. klase, o nga po. Pero ito, no, Ate Guy, mapabata, matanda, parang Ate Guy ang tawag sa'yo. Saan ba nagsimula po yung Ate Guy? O Kasi Guy? madalas ako sa akin din, kasi madalas akong ang nanay ko kasi pag matanda raw sa'yo, kahit sino pa siya, kailangan may ate, may po, pag nakikipag-usap. Pagka wala nun, naku, paano ang inaabot namin. Kaya kahit na yung mas bata sa akin, napupo ko na. Yung gano'n. Kaya sabi, uy, mas matanda ka sa akin. Kasi nakasanayan niyo na. oo. Nakasanayan ko. Pero yung Guy po na nickname ninyo, talagang sa inyo... Barkada. Okay. Sa sarili niyo pong opinion, itong mga nagmamahal na mga tagahanga, nagsusuporta po sa inyo, bakit all these years patuloy po talaga silang nandyan? At ito yung pagiging Noranyo nila, alam ko, pinapasa pa nila sa mga anak nila, mga apo, di ba? Pati ang mga anak, apo, mga bagong henerasyon, magugulat ka, mga Noranyans din, di ba? Ayaw ko, siguro sila pwede nating tanungin dyan, ano? Kasi nasa kanila yung nararamdaman nila. Pero ako kasi nung naging fan din kasi ako. Yun. Nino Alam po, niyo, di ba? Naging fan kayo, Nino. Amalia ako nung araw. Amalia Puente!
minsan. Opo, opo. Eh, nung na-meet ko si Amalia nung nasa Tower Productions ako, hindi umabot-abot yung bibig ko sa pisngi. Nagisusan ako. Typical na nano, typical na fan. Kasi fan din ako talaga nung araw eh. Mas ngayon nagiging fan pa rin Nagkaroon na ako. pagkakataon, nag-commute kayo ni Amalia sa After Oo, sa Tower Production. Eh, takbo ako dahil fan ako, di ba? Hindi nga umabot yung bibig ko sa pisngi niya. Halik ako. Wala, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang siyang ganun. Sumama loob ko. Tapos biglang Susan na. Sabi ko, Susan na nga ako. Ang cute niya. Hanggang ngayon, Susan ako talaga. Oo. Nakalain mo, di ba? Si Ate Guy na talaga hinahangaan ng milyon-milyon niyang tagahanga. Isa rin palang tagahanga. Paano ko Diba? talaga, totoo yun. Oo, di ba? Pero Kaya alam ko yung nararamdaman nila. yun, nakaka-relate siya sa inyo. Totoo yun. Di ba? Kumbaga yung simpleng ngiti at akap, kapag nagpapapicture, talagang malaking bagay sa kanya bilang tagahanga. Totoo Kaya yun. alam niyang ganun din kayo, di ba? Sa kanya. Kaya alam ko kung paano sasama loob nila, di ba? Yung madali sila masaktan pag ano. Pero sila hindi yata madali masaktan sila. Oo nga, parang manhid na manhid. sila. Oo. Pero, Ate Guy, ano yung pinaka hindi mo malilimutang moments kasama ng iyong mga fans? Ay, maraming beses. Kailan na tayo hindi nagkahiwalay. May mga oras na hindi kami naghihiwalay niyan eh. Kaya naman mayroon akong iniisip para sa kanila, yung plano ko na masama ang loob ko dahil matagal ko ng plinano at hindi ko pa natutupad magpahanggang ngayon. At naniniwala ako at umaasa ako na ngayong taon na ito matutupad lahat ng dapat kong ibigay para sa kanila naman. Wow! Naku, ipag-pray niyo yan na this year, di ba? Mag-grant na yan. Maring hindi pa nila alam yon pero malalaman nila kung ano yon. Ayan. Malalaman soon. niyo po yun. Pero may Surprise! pangako ako para sa inyong lahat. Kumbaga, Ate Guy, ano to giving back, di ba? After Oo. all ng pagmamahal. Ako, I'm sure na-excite na kayo, di ba? Pero Tama naman yun sila ilang taon na pagsakripisyo nila sa akin, yung pagpapagod nila. Ako naman ngayon para sa kanila. Ito po, ilang ulit man nating narinig, nakakatuwa pa rin pakinggan ng kwento ng simpleng pinagmulan ni Ate Guy bago siya talaga naging superstar. Yan ho ang aming pag-uusapan sa pagbabalik pa rin po ng Moment. And we're back. Gulat ka doon, Ate Guy. Ayan. Kanina matawa na tawa si Ate Guy. Saya-saya niya kasi syempre nakita niya kayo ulit. At habang commercial break, hindi niya lang narinig, kanya-kanya sila nang sabi, anong favorite mong movie ni Ate Guy? Ito meron dito, Andrea, paano ba maging isang na? Ang galing ni Ate Guy doon! Sabi talaga nito, nagsikip ang dibdib ko! Sabi niya, so sobrang galing mo doon, Ate Guy. Nagsara daw ang sinihan sa Till We Meet Again. Hindi ma-accommodate, ang dami ng tao. Wala kasi manood na Wala daw- Hindi, imposible. At syempre, nag-share ako ng sarili kong paborito. Sabi ko, Ate Guy, ang favorite ko naman ay Tinik sa Dibdib. Bakit? Dahil nandun po ako. Isa akong dakilang extra doon. Doon ko talaga, gusto ko lang i-share, doon ko unang first na nakita una talaga at first pa, doon ko unang nakita si Ate Guy sa Tinik sa Dibdib. Bilang ako po yung young Dina doon, na medyo may sayad, di ba? Tapos, ito ko talaga si Ate Guy. Ang first impression ko talaga pag nakita ko sa kanya, ba't ganun yung mata niya? Parang talagang, di ba, kumikislap, parang may fall, sabi nila, parang may nangungusap yung mga mata ni Ate Guy. Marami po nagsasabi, no, at marahil tama naman talaga sila. At natatawa ka sa akin. Kasi na Ate Guy, nadadagda lang ka sa akin. Sorry. Ang cute nga eh. Ang cute niya, gusto ko panoorin ka na lang. Gusto mo Ate Guy, doon ka na. Kaya joke lang. Di ba pwede dito na rin lang ako? Ay, tama naman. Ano ba yun, yung diba yung sinasabi ko kanina, no, marami ho talaga nagsasabi na, well, marami nakaka-relate naman kasi kay Ate Guy, kaya siguro minahal din siya ng todo ng masa, no? Lalo na nga po sa humble beginnings mo, di ba, Ate Guy? Ang pinaka-popular nga na kwento dito na alam na halos ng karamihan, yung pong naging pagtitinda niyo noon ng tubig sa tren. Hindi lang yun. Nagtitinda ako ng mga kakanin at saka yung mga lutong ulam sa gabi sa palengke. Ah, wow. Sa Iriga po ito. Oo. Ayan, galing kami dyan kay Mayor Madeline Alpilor Gasmen, ha? Ayan, ha? Pagka naubos yung yung ulam na tinitinda ko, binibigyan naman ako ng 10 centavos. Ah, yun po ang pinaka-ano sa Oo, inyo? parang bayan. Marami na po nabibili doon?
Oo naman. Ah, talaga? Nung araw. Tapos yung tubig po na binibenta nyo, parang mineral water na yun? Hindi, sa poso. Sa poso? Ang gagawin ko, ang gagawin ko, maghanap ako ng mga bote. Bote na mga bote, tapos nililinis naman namin, di ba? Saka, Ah, nakabuti na rin siya noon. hindi, hindi. Ah, hindi. Maghanap ako ng bote, yung tinatapon na bote. Kinukuha ko. Tapos Linis, sinugasan namin, nililinis ko. Tapos nilalagyan ng tubig sa poso galing. Mm. Ah, okay. Kasi nga Kaya lang nakausap. natatalo ko ng mga ano, kasi yung iba malamig na. Eh siyempre ako hindi. Ay, oo nga. Kaya minsan hindi nabibili yung Ano pong tubig ginagawa? ko. Kinakantahan nyo na lang sila para mabili yung ano. Kumakanta na po ba kayo that time? Hindi pa, Ay, bata pa ako. Ilang taon po kayo nun? Nagtitinda kayo ng mga tubig? kakanin? 5, 4, ganun. At that early, Nakagisnan ko na nagtatrabaho ako. sa batang edad, very entrepreneur na si Ate Guy, di ba? Ang taray nun, di ba? Pinakabatang Hindi, entrepreneur. Natrabaho na ako ng bata at nakagisnan ko na yun. Opo, no? Pero ano talaga yung pangarap nyo noon na maging? Teacher siya sa mga bata. Teacher. Sa so mga yun bata. talaga ang dream nyo. Yung parang sa mga grade school, ganun po. Oo, yung mga bata ba, mga sa elementary, Mm-mm. o sa kinder, ganun. Pero during those times, ito po ba ni sa hinagap o na-imagine nyo na natatawa si Ate Grace sa inyo? Kinder. Sa kinder. Oo, kasi laki kasi ng mga bata. Kaya mo lang tatawa si Ate Guy. Kaya hindi na tinuloy ni Ate Guy kasi baka mapagkamali siya estudyante. Oo, estudyante. Oo, Kasama sa na kanila. bakit ba parang ba yung teacher nyo ay kalakas laki nyo lang, di ba? Oo, di ba? Huwag ka mag-alala, Ate Guy, nakaka-relate ako. Pero Ate Guy, kanino ka ba nagmana ng talent sa pagkanta? Hindi ko pa alam. Hindi, ang nanay mo hindi kumakanta? Alam ko sila yatang tatlong magkakapatid kumakanta nung araw. Ah, ayun. Ay, Kaya nga alam ko lang talaga Japan. mahilig talaga na kumanta. Tapos saka ako naisipan na bakit hindi ko yung gawin na sumali, ganun. Oo, kumbaga pagkakitaan na, di ba? Oo, Bilang kasi nga- entrepreneur ka naman ng batang edad. Oo. Ba't hindi mo pagkakitaan ng pagkanta? So ito, sumali ka na sa mga singing contest. Oo. Unang singing contest na sinalihan mo ate. Sa Hindi pa, yun na ba yun? Hindi ba sa ano muna, Sa sa Bicol. Iriga? Meron ba sa Iriga po muna? Darigold Jamboree. Dari Gold. Di ba gatas Liberty yun? Big Show. Gatas yun, di ba? Oo, naririnig ko sa tatay ko yan, yung Dari Gold na yan. Dito na sa Manila yon. Pero yun nga po yung gatas. Liberty Big Show sa Bicol. Okay, ayan. Naku, tinan mo nga naman, no? Sino ho that time yung favorite singer nyo na talagang inspirasyon nyo? Barbara Streisand. Wow. So, it's 3 in the morning. Oo. You know we're inside. Pero hindi rin yung mga kanta niya bira kong kantahin. Oo nga, ate God. Para namang hindi. Paano napakataas, hindi ko kaya. Mga tipong some good things never Oo, last, mga, di ba? ano lang yun, si Kuya Boy lang may kaya nung kantahin. Ay, di ba? Si Kuya Boy Palma, oo. Dire-record pa namin yung kanta niyan. Naalala mo pa ba, Ate Guy, nung nagsimula kayong kumita sa pagkanta? Siyempre, this time, mas malaki-laki na to sa G Centimos, di ba? Dahil, kumbaga, kung noon tubig lang kakanin, this time, sumasali ka na sa singing contest, ano yung una-una mong nabili or medyo naipundar? Sa 20 pesos, may 20 pesos. Sa 20 pesos. Anong una mo binili, Ate Guy? pagkain. Pagkain. Wala oo, ko'y ng pagkain. family. Pero sabi mo nga, nung time na yun, G Centimos, ang laking halaga na, naging 20, di mas malaki na yun. Kaya nga matagal din mayroon kami pagkain. Oo. Nako, kita mo nga naman, di Hindi ba? masaya talaga. Mm. Kahit ganun kami, masaya pa rin ako. Mas gusto ko yung araw kesa... Pareho din naman. Parang may Pareho. natagalan sila. Kasi agad sila lahat yan. May kaibahan nun. May mga nagmamahal talaga. Sobrang Ano magmahal. po, nag-uumapaw na kasi. Oo. Kung parang pamilya lang, gano'n. Eh, nung araw, minsan niya pagka nag-iisip ko, nagigilty ako sa kanila. Kasi minsan hindi ko napapansin, hindi ko na asikaso. Gano'n. Pero alam ko pa rin naintindihan nila yun. Opo. So, sa inyong magkakapatid, ate, pang ilan ka? Pang-apat. Pang-apat. At ilan ba kayo lahat? 5. 5. So, pangalawa, parang... Yung pinakamatanda namin namatay na si Kuya Ernie. At ilan pong babae at lalaki sa inyo? Isang babae, ay hindi, 2 babae pala. Dalawang babae, tapos yun nga, 3 lalaki. Oo, Ang bunso nyo po, babae din. Lalaki si Bubo. Lalaki na. Alam nyo. O, sige, kayo na dito. Kaya joke
lang. Talaga, grabe, no? Hindi nyo nakakalimutan yung kahit kaliit-liit ang detalye, di ba? May sinasabi ka, kanila din. Bakit ninyo ako minahan? oh! Sige nga. Sige, ano ko, yan ang ating pagkukwentuhan sa aming pagbabalik. Siyempre, tatanungin natin, ano nga ba ang pinakaminahal nyo kay Ate Guy? At siyempre, pag-usapan natin yung mga fast films, songs, at iba pa. Siyempre, when moments come back. Yes! At talaga nandito pa rin po tayo sa Moment Studio! Diba? Talaga naman. Wala namang pagsidla ng mga tao dito. Ay, nagkakaamuyan na sila. Diba? Dikit-dikit na sila dyan. Alam naman natin no, ang pinakamatinding love team sa pelikulang Pilipino. Diba? May record na talaga to. Guy and Pip. Oh, sige, kayo na ulit. Alam mo yan, naku, alam na alam siyempre nila yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang tinatanong ko si Ate Guy, parang echo na lang si Ate Guy dahil alam na alam nila kada detalye, di ba? Sa iyo pong palagay, Ate Guy. Tawang-tawa si Ate Guy. Diba? Ay, pareho kami ni Ate Guy, kung tumatawag namin, di ba? O, di ba? Ay, may pagkakapareho kami ni Ate Guy. Ayan. Sa palagay mo, Ate Guy, bakit kaya ganun naging kapatok ang love team niyo, ang tambalan niyo ni Kuya Pete? Siguro dahil sa first love ko eh. Oh! First, kumbaga po, nagre-reflect, syempre, Oo na, naman. oo, pag first love, ay, Hindi pa ako artista kasi noon. talaga? Nakikita ko sa TV. Napapanood mo na si Napapanood Kuya ko na, Pete? oo. Ang tanda mo talaga, Kuya Pete. Bata pa siya noon. Bata na rin siya Oo. noon, oo. Yun dahil yan, si Kuya Pete, masarap Sabi yung ko, sana katrabaho. makilala ko, sana makilala ko. Nakilala ko nga. Nung makilala, pinakilala kami ni Tito Ale sa Ah. kanya. Sa TV5. Opo. Si Alquin po? Alquin, Alquin, TV5. oo. Ang doon kami nagkita. Hindi pa po kay artista nito. Mas Kumakanta naunang pa lang. nag-artista si Kuya Pete. Oo, Kumakanta-kanta na kumakanta na siya. Oo. Ito po, may short clips kami na ipapakita sa inyo mula sa pelikula niyo ni Kuya Pete. Ito. Ay, syempre, di ba? Si Maria Leonora. Tama ba naman yun? Anak namin. At saka Ate Guy, ba't yung anak niyo hindi sumasayad yung paa? Ayan, of course. Ito po ay movie clip from Maria Leonora Teresa. Syempre, obviously, May ayan. magkamukha pa ba si Maria Leonora? Ayan, ang kanila pong doll dyan ay si Maria Leonora Teresa. Sa mga bagets na nanonood ngayon, di ba? Oo, ano talaga, no? Wide-eyed si Maria Leonora Teresa. Hindi siya, chinky eyes. Ayun, no? Siya lang naman ang manika sa buong kasaysayan ng Philippine movies na may sariling hukbo ng mga tagahanga. Tama ba yun? At my Ayan. birthday, Kailan ang birthday ni Maria Leonora? October 6. Ay, alam pa ni Ate Guy. O, October 6, di ba? Imagine, alam nyo ba, noon kapag hindi raw available si Guy and Pip, pwede siyang representative, di ba? At tinitilian pa rin siya ng mga fans. At Talaga? doon lang siya, nakatayo lang siya. Wala doon. siyang boses, Ate Guy. Talagang gano'n. Nahiya. Kasi nakikita Mahiyain rin siya. yun eh. Very shy. Mayayain din siya, parang ako. Yung pangalan niya po, Maria Leonora Teresa, saan galing yun? Saan ba galing siya? Sino po ang nagpangalan? Hindi. Bigay. Sige, kayo na. Sagot. Sige, saan galing? Sa Lola. Lola niyo po. Lola. Lola ni Ate Guy. Lola mo daw, Ate Guy. Teresa ang kasi pangalan. Yung Maria, yun din, yung Lola. Ewan ko. Basta nilagyan lang na Maria sa umpisa. Tapos Leonora ang lola ni Ate Guy. Teresa. Teresa, sorry. oo. Yung Leonora, syempre. Oo, Nora lang. Ano naman, Ate Guy, ang pelikula, ang pinaka-challenging para sa'yo? Pinaka-challenge ka na parang feeling mo,
hindi ako masyadong, hindi ako to eh. Talagang kailangan na, ano, medyo ibang ikaw. Ano pelikula? Marami, marami. Floor, pinaka-challenging. Ani ba itong baka? Kasi hindi ako dancer kasi. Hindi ka, baka sa superstar, ate Gay, nililifting ka pala. Superstar, tapos nililifting kang Kita mo ganyan. ang katawan ko noon, napakatigas. Ay, hindi ka talaga Ay, hindi. into dancing, ano, ate Gay. Pero, syempre sa superstar na ilang taon nang tinagal, di ba? 22 years. Konti na lang, silver anniversary na, di ba? Nag-silver na. Given a chance, ate Gay, gusto mo bang gumawa ng ala superstar ulit? Ibang tema na siguro. Pero ibang Oo. tema. Pero nandun pa rin yung, Oo, pag ready ka na, umawit ulit. Oo. May singing. Unang-unang guest, ikaw. Ay, talaga. Siyempre. Ate Gay naman, hindi ko ina-expect yan. Kanina, narinig ko siya kumakanta. Bakit hindi natin hilingan kumanta si... Ay! Yan. Kahit konti na, sige na. Hoy! Para sa akin! Para sa akin! Gusto ko sana duet tayo, ate. Ay! Ikaw na lang muna para ano. Sige, pero konti lang. Sige, talaga naman nagbigay doon. Kalahati. Naku, ate Gaya, hindi ka talaga, Okay. hindi ka talaga pinagandaan to. Kalahati. Sinong mapala? Sino ang kaawa-awa? Kami bang yaong ang buhay ay inialay sa bansa? Yay! Isa po yun sa paborito ko rin pelikula ninyo, Flor Contemplacion, di ba? Pero ito naman, trivia naman po sa pelikulang Himala, di ba? Mhm. Siyempre, di ba, all-time favorite din ng Himala. At nanalo na to ng maraming awards, di ba, sa ibang bansa. Isang eksena po doon kung saan required kayo na lumuha sa kaliwang mata. Di ba? Siyempre, on a specific mark spot Himala. sa location.